Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Hmm? Tatlo ang topics ko ngayon. Kaya huwag kayong aalis, mga kabunyog, mga kababayan. Una, ay 'di ba dinideny ni Joel Villanueva na wala daw siyang connection sa DPWH, hindi raw siya lumalakad ng mga pondo na 'yan, wala daw siyang linalabi. Pero ito sa isang event ng Bulacan. Nandun si District Engineer Alcantara, yung controversial na District Engineer, pinangalanan mismo na ang nagbibigay ng pondo ay itong si Senador Joel Villanueva. Pangalawa, oh, si Karen Davila pala, inoferan din na interviewin nga yung mga tulad ni Diskaya. Pero ang stand ni Karen Davila, hindi daw kasi masisira ang reputasyon niya. Sana ganun yung ginawa ni Corina sa ni Julius Babaw. Ay ang pagkakaiba kasi may delikadesa si Karen Davila. Huling topic natin. Hmm? Yung mga abogado ni Duterte, sila Attorney Kaufman, tras abante, hindi mo na maintindihan ang mga motions na pinafile. Ano bang nangyayari dito sa mga abogadong ito? Sa bagay, ha? Ang importante, mahal ang bayad. Kaya kailangan may kitang gagawin kahit ang gulo-gulo na, hindi mo na maintindihan. ha? O sige, mga kabunyog, mga kababayan, simulan na natin itong ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyo. Hmm? Ayan, pinangalanan na. Pinangalanan ni District Engineer Henry Alcantara yung controversial na flood control king ng Bulacan na ngayon ay sibak na. Pero matagal na pala yung district engineer na yan ng Bulacan, taga Bukawi pa. At yung sinasabi ni Joel Villanueva na hindi siya lumalakad, naglalabi ng proyekto, hindi siya nagpupundo, ayun, sinabi mismo ni district engineer, ang lumalakad ng pundo nila ay itong si Joel Villanueva. Huli ka ngayon, Joel Villanueva. O yan, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Hindi pa nga napapangalanan si Joel Villanueva, todo hugas kamay na, todo tanggol na. Anong ibig sabihin niyan? Ay di guilty. Dahil halatang guilty, agad-agad naglinis ng pangalan. Sabi ni Joel Villanueva, tinanong si Secretary Manuel Bunuan, Secretary, ko ba'y naglabi sa inyo sa DPWH ng pundo? Ko ba'y nakialam sa mga proyekto ninyo? Hmm? Yun. Ha? Sabi siyempre ni Secretary Manuel Bunuan, hindi po, Senator. Siyempre, alam nga namang naka-live yun, o naka-live stream yun. Sasabihin ni Secretary Bunuan na naglalabi si Joel Villanueva. Tapos sabi ni Joel Villanueva, sa loob ng 3 taon, ginahasa ng mga flood control projects na mga palpak ang aming probinsya. Ngayon niya lang nakita na nalpak yung mga flood control projects. Ang tagal-tagal na niyan. Ang tagal-tagal na niyan. Kaya lang yun pala, may isang event. Actually, maraming events yan. Kaya lang ito yung talagang binanggit ni district engineer. Yung controversial na district engineer na sinibak na, si Henry Alcantara, na talagang matindi, nagpapatalo sa kasino ng milyon-milyon. Ayun, sinibak na dahil sa mga ghost projects, palpak na proyekto. Ay sa isang event, panoorin niyo 'to mamaya. So, sa isang event, sinabi mismo niya, ang mayor pa noon ng Bukawi, si Johnny Villanueva, kapatid ni Senador ni Joel. Tinanong niya, sabi ni District Engineer Alcantara, gusto raw na may mga proyekto nga. Ay ang sabi ni Alcantara, ni District Engineer, saan tayo kukuha, Mayor, Mayura? Ay sabi nung Johnny, yung dating mayor, ito na yata yung namatay na mayor eh. Ah, huwag kang mag-alala, bahala na ang diko ko dyan. Ay ang diko, yung kuya, ibig sabihin si Joel Villanueva. At binanggit talaga ni District Engineer na salamat kay Senador Joel Villanueva. Yun. Paano ngayon sasabihin ni Joel Villanueva na hindi siya lumalakad ng mga pundo sa mga proyekto? Ayan, ang linaw na ng ebidensya. Ang linaw na ng ebidensya, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Talagang itong si Villanueva, pastor na pastor,
founder ng Jesus is Lord yung kanyang ama. Tapos ganyan, nagsisinungaling. Bakit kailangan niyang i-deny na naglalakad siya ng mga proyekto? Ginagawa naman talaga yan ng mga ginagawa naman talaga yan ng mga kongresista. Kaya lang, ang matindi sa kanya, ang garapal sa kanya, nag-deny pa. Yung iba na nahimik na lang, hindi na nagsalita. Kasi ano namang gagawin mo? Talaga namang ginagawa nila yon. Sila neither confirm nor deny. Ito deny, super deny. Super deny ng mga ano. Ay obvious naman, ang dami niyang pictures nag-i-inaugurate ng proyekto. At yun na nga, dun sa video, sinabi mismo ni District Engineer, salamat, no, ang tumutulong sa kanila na magkapundo, yung mga proyekto doon, ay si Joel Villanueva, si Senador Joel Villanueva, at yung pamilya ng Villanueva. Ay siyempre yung ama niya, congressman ng Sibak Party List, si Eddie Villanueva. Kaya, sinungaling yung sinasabi ni Joel Villanueva na hindi sila nakikialam sa pagpupundo sa mga proyekto. Ay, sus. O ito, mga kabunyog, mga kababayan, si Karen Davila pala ay inalok din, hindi natin alam kung ni Diskaya mismo. Basta inalok sa ng ganun, yung mag-i-interview ka for a fee, may bayad, pero yun na nga, napaka-shady, napaka-ano nang i-interviewin mo. Katulad nga nung ginawa ni Julius Babaw at ni Corina kay Sara Diskaya. Pero ang sabi ni Karen Davila, tinanggihan niya. Ito yung maiksing sinabi ni Karen Davila. I have been offered. I have never taken a single centavo in my life because I felt ayaw kong babuyin yung profesyon. Hindi rin naman ako rerespetuhin ng ganito kung kakalat rin eh. So, ako po, okay, binabasa ko, tinitira ako, masakit yon, but no one can say, wow, bayaran yan. And you know, I'm being accused of that. That hurts me because it hurts me when you have made such an effort na hindi gawin yon tapos yun pang ititira sa'yo. Yun. So, ang tindi ng paninindigan ni Karen Davila. Pero, yun, ang mayroon kay Davila, delikadesa. Yun naman ang wala kila Julius Babaw at Corina. Yan, ito mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin to. Tungkol pa rin dito sa mainit pa rin na issue ni itong issue sa pagitan ni Mayor Vico Soto sa kanila Corina Sanchez at Julius Babaw na sumausaw pa si Arnold Clavio. O ngayon, itong si Corina talagang may ano rin ito, insensitive. Ayun, pinost niya, pinakita niya na nandun siya sa Hong Kong, pumunta siya sa Disneyland, tapos may post pa siya na pinakita niya may 10 million palace. At talagang nakaka-insulto, parang nangiinsulto, Anyway, hayaan natin yan si Corina. Isa pa siguro yan sa dahilan bakit natalo si Marcos eh. Mula ng parang anyway, marami naman talagang komentaryo kay Corina. Sige, wag na nating pag-usapan 'yon. Pero 'yun nga, nag-post pa siya doon sa sa Hong Kong, sa Disneyland. Pinakita niya may 10 million palace. Alam naman natin yung 10 million controversial 'yon kasi yan yung sinabi ni Vico Soto na posibleng na nag-insinuate si Vico na posibleng nabayaran ng 10 million sila Julius Babaw at Corina. Pero yun na nga, masyado nang lumawak yung issue na yan. Marami nang nadamay dyan. Pati si Julius Babaw ay si Arnold Clavio nakisawsaw pa na hindi naman na dapat. Sabi ni Arnold Clavio kasi, of all persons na hindi ko inaasahan, sa'yo pa mayor manggaling yan. Anong alam mo sa profesyon namin? Ang maganda ang naging reaction itong si Karen Davila. Si Karen Davila sabi niya, may mga nag-offer din daw sa kanya ng ganyan. Yun nga, may i-interviewin ka. Kahit yung i-interviewin mo, yung subject na ipifeature mo ay questionable, hindi maganda ang record. Pero ayaw niya daw, kahit bigyan pa siya ng pera. Kasi nga, alam niya na may makakaalam din yan. Alam niya na kakalat din yan at masisira siya. Pag nasira siya, mahirap nang i-recover. Kaya sabi ni Karen Davila, sa totoo lang, may mga nagbabasa kanya na siya'y binayaran, pero nasasaktan siya kasi hindi naman totoo yun. Kasi pinipreserve niya yung pangalan niya eh. Sabi niya nga,
ang tagal niyang pini-preserve yung pangalan niya, yung reputasyon niya, tapos mayro'n pa ring nag-i-issue sa kanya ng ganyan. Pero hinahayaan niya na lang daw 'yan kasi alam niya namang hindi niya 'yun ginagawa. O 'yun, sana gano'n yung naging stand nila ano, nila Julius Babaw saka ni Corina Sanchez. Si Julius Babaw ang justification niya bakit niya in-interview sila Sara Diskaya, yung mag-asawa, dahil ano daw, ah, believe ano siya, humanga siya sa from rags to riches na story nito, yung tagumpay nito, kaya ano daw gusto niyang i-feature talaga. Yun lang naman daw ang purpose niya. Oh, yun din yung sinasabi ni ano ni Corina Sanchez. Pero ano ba naman sila? Hindi ba nila naisip? Pagsabi pa lang nga ni Pagsabi pa nga lang ni Sara Diskaya, tinanong naman ni Julius Babaw, kailan ba kayo ano nagkaroon ah, ah, ng break na ganito na maging matagumpay kayo. Anong sabi ni Sara Diskaya? Nang nag-DPWH sila. O kung ikaw, saka sa publiko, sa ordinaryong tao, alam na pag sinabi mong nag-DPWH at kontraktor ka, alam na, alam na. Tapos yung ano, pinagmamalaki mo yung mga ano mo, yung mga mamahaling sasakyan, 100 na mamahaling mga sasakyan, imported lahat. Ha? Pinagmamalaki niya pa na walang ibang ganong sasakyan sa Pilipinas, pwedeng isa or dalawa lang. Binili niya yung isang Rolls Royce dahil sa payong. Eh doon pa lang maano ka na eh, mahihiya ka na. Ano ba to? Um, Parang pinopromote ko pa ito. Hindi dapat eh. Oh, yun din yung ano, yun din yung kay Corina. Oh, sinasabi niya, finiture niya daw dahil ano siya sa kwento ng kanilang ano galing sa mahirap, tapos yumaman. Oo, pero nung nakita niyo na hindi pala nagbabayad ng mga permits, business permit sa Pasig, hmm, na hindi niyo man lang ba tiningnan na nai-issue na ito noong 2018, 2019 pa, St. Gerard pa yung kanilang mga negosyo, ay dun pa lang cause for alarm na yan sa'yo na wag mo nang ituloy yung pag-i-interview mo, pagpi-feature sa kanya, madadamay ka, masisira ka, kasi hindi pala ganun katotoo na malinis ang record nito. O di ba? Kaya lang ginawa pa ni Corina, in-interview pa nung January 2025, malapit ng elections nun. Malapit ng elections nun. Anyway, ano, ang ano dito, balik tayo kay Karen Davila. At least sana itong si Karen Davila, kahit ganyan yan, namamaos na minsan pagsasalita, at hindi, ano, pero at least sinabi niyang nanindigan siya. Mayroong pagtatangka pala sa kanya na ganun din, bayaran, mag-interview, mag-feature kung kanino, pero hindi niya daw tinanggap. Kasi ayaw niyang masira ang kanyang pagkatao. Yun. Tama, ano? Sana ganun din sila Julius Babaw at Corina. Oh, mga kabunyog, ano ba 'tong mga abogado ni Duterte? Sila Attorney Kaufman, itong ano niya, legal team, defense team niya. Hindi mo na maintindihan, atras abante ng mga motions kung ano-ano. Oh, tingnan niyo. Kahit ngayon nalilito na ang mga tao. Oh, una napabalita, oh 'yun, totoo naman 'yun, nag-file sila na i-disqualify. Motion na i-disqualify si ano, si Nicholas Kaufman. Ay si ano, si Karim Khan, yung prosecutor ng ICC. Nag-file sila noon. Tapos nung bandang uli, sasabihin, withdraw na naman. Ngayon na naman, mayroon na naman lumalabas, hindi daw totoong withdraw. Ano ba talaga? Yung tungkol sa interim release. June 12, nag-file ng urgent request for interim release. Nung bandang huli, binawi na naman. Huwag na daw munang desisyonan. Ngayon na naman, mayroon na naman, desisyonan na daw. Kasi ready na daw yung bansa na tumangkot. Ang gulo-gulo nitong mga abogadong ito ni Duterte sa ICC. Sa bagay, ginagawa siguro nila yan na marami silang ginagawa para ipakita na porsigido sila. Kasi ang mahal-mahal ng bayad sa kanila. Kaya lang nakakagulo. Atras abante. Ha? Oh, anyway, mga kabunyog, itong anong ito, itong sila Kaufman, hmm, malapit na yung confirmation of charges hearing sa September 23. Malapit na yon, yun na yung ano, inaabangan. Naghanda na daw sila, sabi nila Kaufman. 5 hours yung hinihingi nilang oras para i-present yung kanilang mga argumento. Pero ang nakakapansin dito, ang gulo-gulo na. Ano na ba talaga ang mga motions na pina-file nila? Halimbawa, nag-file sila ng motion na i-disqualify si Karim Khan dahil conflict of interest. Dahil nung una daw, naging abogado na ito ng mga biktima, hindi pa siya prosecutor ng ICC noon. Tapos nung naging prosecutor siya, di syempre nasa side na siya ng mga biktima.
dapat nag-declare siya na ginawa niya yan noon at may conflict of interest. Hindi niya ginawa kaya pinapa-disqualify. Pero bumalita naman, winidraw na daw ng legal team ni Duterte yung motion na i-disqualify si Karim Khan. Okay, lumabas yung ganyang balita. Lumabas yan. Pero ngayon na naman, mayroon na namang balita na hindi naman daw totoo. Hindi naman daw totoo na nag-file ng ng pag-withdraw ng motion for interim release. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Hindi mo maintindihan 'tong mga anong 'to eh. Itong mga abogado. Ang gulo-gulo. Ganon din yung sa hindi nag-file pala ng disqualification ni Karim Khan. Kahit yung sa issue ng interim release ni Duterte, nung una nag-file nung June. Ano daw? Urgent request for interim release. Urgent request for interim release. Tapos nung magtagal-tagal, nag-motion sila na wag munang desisyonan kasi hindi pa daw preparado. Hindi pa daw preparado yung yung mga dokumento. Kahit yung bansa na posibleng tumanggap kay Duterte, hindi pa nila naaayos. O yun. Ano na muna, i-defer na muna yung pagdesisyon doon sa kanilang urgent request for interim release. Okay, hindi na naman inaksyonan ng korte, ng pre-trial chamber. Ngayon na naman, mayroon na naman. Aksyon na daw. Kasi may okay na bansa. Willing na daw na tumanggap kay Duterte. Ano ba to? Ano ba talaga tong mga Sabi nga ni Attorney Joel Butuyan, atras abante itong sila Kaufman, itong mga abogado ni Duterte, nanggugulo. Ang dami na nilang motions, requests, ang gulo-gulo. Yung prosecution, simple lang, Simple lang. Basta't yung prosecution, naghahanda sa confirmation of charges hearing sa September 23, yun. Yun yung focus nila. Itong mga abogado ni Duterte, hindi mo maintindihan. Kahit nga si Roque, nalilito na dito kila Kaufman. Ano ba talagang plano na? Ano bang nangyayari? Hindi na. Kaya lang, siyempre, si Sara Duterte, sabi ni Sara Duterte, nandun pa rin ang tiwala nila kila Kaufman. Ay, siyempre, ang hirap na, kasi sino pang kukunin nila at this stage kung magpapalit sila ng abogado. Saka ang dami na nilang, ang laki na ng nagastos nila kila Kaufman. Wala nga namang magpalit sila ng abogado ngayon. Pero ang malinaw dito, talagang sila Kaufman, ang malinaw, alam nila na kapag nagtuloy-tuloy yung trial, kapag na-confirm yung charges sa September 23 at magtuloy-tuloy ang trial, mahirap yung laban nila. Alam nila Kaufman yan. Kaya nga, ang linalakad nila Kaufman, okay, kung magtuloy-tuloy man ang trial, at least naka-release si Duterte, interim release. Kaya lang, hindi mo na maintindihan eh. Nalilito na rin siguro yung nalilito na rin yung pre-trial chamber sa kanila eh. Nalilito. Kahit nga yung publiko nalilito, ano ba talaga? Kahit nga yung supporters nila nalilito rin. May nag-post na inatras na daw nila Kaufman yung pagpapadisqualify kay Karim Khan. Okay, nag-share na yon yung mga supporters nila. Mayroon na namang clarification, hindi inatras. Kahit ako, hindi ko rin maintindihan ano na bang ginagawa ng mga abogado ni Duterte. Ang hinihintay lang natin yung confirmation of charges hearing sa September 23, yun ang importante. Kasi doon, ikukumpirma yung mga charges kay Duterte. Pag na-confirm yon, tuloy na ang trial. Tuloy-tuloy na yan. Yan yung abangan natin. Yan yung importante doon. Mga kabunyog, mga kababayan.